Mahirap pa ring paniwalaan hanggang ngayon na ang isang boksingero na nagsimula sa light flyweight division na may timbang lamang na 108 pounds ay nagawang umakyat hanggang sa super welterweight at magtagumpay sa iba't ibang weight classes. Sa mga ibang probinsya dito sa Pilipinas, marami ang naniniwala na may agimat o anting-anting si Manny Pacquiao. Isang dahilan kung bakit, kahit na ang mga kalaban niya ay mas malalaki at mas malalakas, ay tila ba nagiging madali para sa kanya ang tagumpay. Pero sa likod ng mga paniniwala at haka-haka, may mga paliwanag na pangagham kung bakit napakalakas ni Manny Pacquiao. Oh, down goes Thurman! And let me tell you, that was just a quick punch. And Manny Pacquiao moved in with it. And it turned out to be a very good punch. Straight left hand. I was actually straight left hand. Noong 2011, isang boxing fan ang nag-post ng kanyang research sa Bad Left Hook, isang tanyag na website sa mundo ng boxing. Ang research na ito ay sinuri ng website at natuklasan nila na ang nag-post ay isang scientist na nagngangalang Leandro Solis. Ang kanyang pag-aaral ay nagbigay liwanag sa ilan sa mga sikreto sa tagumpay ni Pacquiao. Lalo na ang kanyang kakayahan na umakyat sa mga weight division na tila ba walang kahirap-hirap. When you talk about pound for pound, if a fighter moves up out of his natural weight class and can still compete, I mean, when you think about what Pacquiao did from flyweight to 154 pounds, from a teenager till 40 years old. Ayon sa pag-aaral ni Solis, may kaugnayan ang laki ng wrist bone ng isang lalaki sa kabuuang bone structure at bone density ng katawan nito. Ibig sabihin, kung mas malaki ang wrist ng isang tao, mas malaki din ang kabuuang buto ng katawan. It's like Pacquiao is determined not to be bullied by the bigger guy, and it's foregoing some defense and a little bit more in the mode that we saw him as a lighter fighter when he would go toe-to-toe more with some of the great Mexican fighters that he beat. Base sa mga data na nakalap ni Solis, nadiskubre niya na ang average wrist size ng mga heavyweight boxers ay umaabot ng 7.69 inches. Sa light heavyweight o super middleweight, ito ay nasa 7.31 inches. Sa welterweights ay 6.79 inches. At sa featherweights ay 6.35 inches. Kapansin-pansin na ang wrist size ni Floyd Mayweather Jr., isang kilalang welterweight, ay nasa 7 inches. Ngunit nang suriin ni Solis ang wrist size ni Manny Pacquiao, nagulat siya sa resulta. Bagamat si Pacquiao ay may height lamang na 5 feet 6 and a half, may wrist size siya na umaabot ng 8 inches. Mas malaki pa ito kaysa sa average wrist size ng isang heavyweight boxer ayon sa data ni Solis. Ang malaking wrist size ni Pacquiao ay indikasyon ng mas malaking bone structure sa buong katawan niya. Dahil dito, nagiging mabigat at mas mapaminsala ang mga suntok na pinapakawalan niya sa ring. Kaya't kung tawagin si Manny na maliit ay isang maling akala. Ang totoo, ang kabuuang bone structure niya ay pang-heavyweight. I can handle his punches, he's just too fast. The power is what I wanted to worry about. Fast, fast, fast. Amazingly fast. And amazingly fast. Isa sa mga nagbigay ng pahayag tungkol dito ay sina Azim Richardson, ang dating trainer ni Shane Mosley. Ayon kay Richardson, isa sa mga pinakamalaking kalamangan ni Pacquiao ay ang kakayahan niyang papaniwalain ang mga tao na mas maliit siya dahil sa kanyang height. Ngunit kapag pinag-usapan na ang ibang physical attributes tulad ng wrist size, hindi maikakaila na dehado ang kanyang mga kalaban. Isa sa mga halimbawa ng naging kalaban ni Pacquiao na sinasabing mas malaki at malakas ay si Shane Mosley. Si Mosley ay may height na 5 feet 8 at may wrist size na 6.5 inches lamang. Kumpara kay Pacquiao na may 8 inches na wrist size, mas malaki din ang forearm ni Manny na may sukat na 12 inches, habang si Mosley ay may 11.5 inches lamang. Isa pa sa mga kapansin-pansin na bahagi ng katawan ni Pacquiao ay ang kanyang calf muscles na may sukat na 15 inches, samantalang si Mosley ay may 13.25 inches lamang. Nang magharap sila sa ring,
Pinakita ni Pacquiao ang kanyang kalamangan, hindi lamang sa bilis kundi pati na rin sa lakas. Ang lakas na ito ay bunga ng kanyang matatag at matibay na bone structure na kayang tumanggap ng mga suntok mula sa mga welterweight at bumalik ng mas malakas pa. Bukod sa laki ng kanyang wrist at forearm, isa pang dahilan kung bakit napakalakas ni Pacquiao ay ang kanyang bilis. Ang bilis na ito ay nagmumula sa kanyang lower body strength, lalo na sa kanyang malalaking calf muscles. Ang matibay na lower body ni Pacquiao ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang bilis at agility na nagiging dahilan para maunahan niya ang kanyang mga kalaban sa ring. Isa pang napakahalagang aspeto ng kanyang laro ay ang kanyang punching power. Ang mga suntok ni Pacquiao ay hindi lamang mabilis, kundi mabigat din. Kapag tumama ang suntok niya, tila ba may kasamang puwersa na galing sa isang mas malaking boksingero, dahilan para mawalan ng balanse at bumagsak ang kanyang mga kalaban. It's always a little better than I thought. Down again. That's it. Ricky Hatton is done. Knocked out in the second round by Manny Pacquiao. Isa pang kamanghamanghang aspeto ng karera ni Pacquiao ay ang bilis ng kanyang pag-akyat sa iba't ibang weight classes. Mula light flyweight, nagawang umakyat ni Manny hanggang super welterweight at nagtagumpay siya sa lahat ng ito. Ipinakita niya na hindi lamang sapat ang pagiging mas malaki o mas mabigat. Kailangan ding mayroong tibay at liksi upang magtagumpay sa ring. Ang kanyang skeletal system na pang-heavyweight ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na magdala ng mas malaking timbang nang hindi nababawasan ang kanyang bilis at agility. Dahil dito, kahit anong weight class pa ang salihan ni Pacquiao, nagagawa niyang mapanatili ang kanyang speed, power, at panga, mga pangunahing aspeto na nagdala sa kanya ng tagumpay sa boxing. Look at Pacquiao, battle to the end of the 8th round, trying to stop Canelo. So, kung umabot ka sa punto ng videong ito at interesado ka sa mga ganitong topic, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang pagiging maliit ni Manny Pacquiao ay isang maling akala. Sa likod ng kanyang height, mayroong isang napakalakas at matibay na bone structure na pang-heavyweight. Ang kanyang 82-inch wrist size, 12-inch forearm, at 15-inch calf muscles ay mga patunay ng kanyang kakaibang lakas at tibay sa ring. Maraming aspeto ang nag-ambag sa tagumpay ni Pacquiao, mula sa kanyang physical attributes hanggang sa kanyang determinasyon at pagsusumikap. Ngunit ang kanyang natatanging bone structure ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagawa niyang umakyat sa iba't ibang weight classes at magtagumpay sa lahat ng ito. Ang kwento ni Manny Pacquiao ay hindi lamang tungkol sa isang boksingero na naging world champion sa 8 magkakaibang weight classes. Ito ay kwento ng isang atleta na nagtagumpay dahil sa kanyang kakaibang kalamangan sa kanyang katawan, isang kalamangan na tinutukan at pinalakas niya sa pamamagitan ng walang humpay na pagsasanay at dedikasyon. Pacquiao!